kumain ka din. Imagine mo mga K-pop, ano, papogi, no? Pero everyday, subukan mo kumain ng kimchi. Diba? Iba na pakiramdam nun. Diba? But Adam, makikita natin, si Adam pa lang, every time. Kaya nga, ganun na lang yung takot niya eh. Nung, imagine nyo napalitan ng takot, yung love niya, napalitan ng takot. Nung siya'y sumuway sa utos ng Panginoon, siya'y nagkaroon ng takot, kaya ganun na lang yung pagkakago niya. Imagine mo yung love napalitan ng fear. Diba? Amen? Samantala, love, conquers fear. Amen? Obey and submit. Yan yung nagkamali si Adam. Una, nag-obey siya, pero nung time na natukso na sila, iba na ang nangyari. Nag-obey siya doon sa suggestion ng kanyang asawa. Hello? Sa tao na siya nag-obey, hindi na to sa Panginoon. Doon na siya nag-submit. Saklap, no? Napalitan yung first love niya. Napalitan dahil, siyempre, mahal niya si Eve. Dahil binigyan ng Panginoon, which is, oo naman, tama naman talaga. But, na-deceive lang sila. Kaya yung love niya napalitan ng fear. Yung obedience niya, nawala. Yung submission niya sa Panginoon, napasubmit sa deception ng kaaway. Amen? Huwag po tayo magpa-deceive na okay naman siguro, next time na ako attend. Or, kinukundi ka ng Panginoon na, anak, paggamit ka. Lord, siguro hindi ko pa time. Namin ganyan no? Tinuturuan ka na ng Lord mag-obey at mag-submit. Anak, paggamit ka. Lord, marami pa akong kailangan gawin eh. Yung pa lang, doon pa lang, you break the heart of God. Number 2, practice immediate repentance. Amen. Na ito yung wala kay Adam. As soon as sin arise, confess it right away in order to be cleansed and restore your communion with God. Hello? Repent agad kung nagkamali ka. Sama na si Adam, hindi siya nag-repent. Anong ginawa niya? Nangatwiran pa. Yung pinagtatawanan namin ni Brother Rudolph nung nakaraan yung si King Saul. Ang instruction ng Lord, patayin lahat. Ang ginawa niya, itinabi niya mga ng hayop. At ang katwiran niya, di o-offer natin niya sa Lord. Instruction ng Lord, ayun na, obey, yung obey. And submit. Hindi siya nagpa-submit, si Haring Saul. Nag-reason pa, nangatwiran pa. Instead na, humingi siya ng tawad agad. Anong nangyari ng atwiran? Same, kagaya ni Adam. Instead na, nung nagkasala sila at kinuusap sila ng Panginoon, dapat siguro, patawad po. Pero hindi, yan sabi niya, nanisi pa. Dahil doon sa binigay mo, sinisi pa si Lord, dahil doon sa binigay mo, sa aking babae. Nagturuan na sila. Yan. Sabi, practice immediate repentance. 1 John 1:9. But if we confess our sin to Him, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all wickedness. Amen? Sino dito yung walang guilty feelings pag nagkasala sa Lord? Walang guilty feelings. Yung, mabait naman si Lord, alam na ni Lord yan. Sabi nung salita ng Panginoon, confess your sin right away. Yes. Amen? Amen. Huwag ka na mga tuwiran pa. Nangangatwiran ka pa eh. Lord kasi ganit. Hindi ko kinaya. I was tempted, Lord. Alam mo naman tayo, Lord, tao lang tayo. Nagkakasala. Pero hindi. Sabi ng Bible, confess your sin. Amen. Bakit? Pag sinabi, kinonfess mo yung sin mo, sabi, He is
faithful and just to forgive. Amen. Thank you, Jesus. Pero hindi lang po basta, okay, sige, okay, bati na tayo ha. Okay na yun. Hindi po. Pag sinabing confess your sin, sabi, He is faithful and just to forgive. May process po yan. I-deal ka ng Lord sa mga dapat mong i-deal. Anak, eto. Kailangan mo na isuko ito. Yun yung kanina, di ba? Yung harmony ng puso. I-deal ka ng Lord. Pag sinabi ng Lord, stop. Stop. Itigil mo na yan, anak. Nakakasama yan sa'yo. Hindi yung pag ginawa muli, Lord, sorry. Natawad ka, gawin muli, Lord, sorry. Yung sinasabi ko, repeat. Repent, repeat. Kasala ka, repent. Pero ulitin mo, repeat. Hindi. Pag sinabi mo, confess your sin, Lord, ito yung kasalanan ko, specific, at sasabihin ng Lord, okay, stop that. Ano gagawin mo? Tuloy pa rin? Ha? Stop mo na! Amen. Amen! Ididil ka ng Lord doon. Hindi lang naman basta, sabi, to cleanse us from all wicked. Dealing yan ni Lord. Amen? Kaya once na sinabi ng Lord, confess your sin, I am faithful to forgive you, but I will cleanse you. Yung cleansing po yan is a process of life po yan. Araw-araw ka ididil ng Lord hanggang sa, di ba? Amen. Hindi sa unti-unti, Lord, patawad. Lord, ayoko na. Yan, yan ang iniintay ni Lord. Amen. Yung, Lord, ayoko na. I submit it to you, Lord. Yan po. Simula na nang hinaharmony ka na ng Lord sa puso niya. Ayan. Nag-iisa na kayo. At unti-unti mo na siyang inaayawan. Amen? Unti-unti mo na. Meron ka na tinatawag na deliverance. Amen. Hallelujah. Nadi-deliver ka na bakit? Nandudong ka na. Papunta ka na doon sa yung cleansing na totally tinalikuran mo na yung kasalanan. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes. Kasi yung problema sa atin, repeat eh. RR. Okay, tandaan nyo, RR. Brad, kumusta ka na? RR ka pa rin? Sa trabaho lang. Ano na masabi ka sabi mo? RR ka pa rin? Hindi na. RR, repent. Hindi na. Hallelujah. Dati, ganyan ako. Medyo mahaba-haba lang pong lecture natin ngayon. Ay, paano po? Ating slide na wala. Yan, prioritize prayer and worship. Amen. Sabi, maintain a way of life that involves continuous communication with God, praising Him and relying on Him no matter what. Amen. Ano nga po, ano yung verse? Medyo, yeah. Sabi ng John 14:13 to 14, paano nga po yan, yung verse yan, medyo ano. I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Okay po ba? Nawala, kuya? Meron, nawala. Yan. Sabi dito, prioritize prayer and worship. Bakit hindi praise and worship? I remember, nabasa ko yung libro ni Bishop Sondre, magkaiba ang praise and worship. Everybody can praise God, but not everybody can worship God. Pwede kayo, kahit sino praise. Pero yung worship, mas malalim po yung bakit. Even in your brokenness, you worship God. Amen. Prioritize a way of life that involves continuous communication with God, praising Him and relying on Him no matter what. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, in every generation, God is seeking hearts na gusto makipag-commune sa Kanya. Marami kasi ngayon,
lalo sa panahon natin ngayon, hindi nakilala ang Diyos. Amen. Amen. Walang tunay na relasyon sa Diyos. I-prioritize natin. Kaya, every time na tayo pupunta rito, we are not just standing in our chair dyan or sitting in your chair. Na-enjoy natin yung fellowship, no? Pumupunta tayo dito to prioritize God's heart. Amen. Kaya ka mag-worship kasi mahal mo ang Panginoon. That's why you are raising your hand. That's why Amen. you're clapping your hand. Amen. Because you love God. Minsan Yes. pag yung mga, lalo sa siyempre ako dito ko nasa dito sa ating gym dyan. Pag basketball talaga naman, tagi ng mga tao, di ba? Lalo pag championship. Tapos pag natin gano'n, hindi natin may palakpang ating mga kamay, parang tayo nakakadena. Parang ang bigat. Parang meron kang 20 kilos na sako rito bit-bit sa kabila. Hindi mo may palakpak. Samantalang if you really love God, you give everything. You Amen. shout the name of Jesus. Kaya nga minsan magtataka ka, uy, ang weird naman ito, kumakanta lang, umiiyak. Hindi, bakit? Binibigay niya yung puso niya sa Diyos, ibinibigay niya lahat. Amen. Kasi iba, ang principle na yan, pag nag-worship ka raw, pagpapalain ka ni Lord. Hindi yun eh. Kung talagang mahal mo, Panginoon, may pagpapala o wala, magpupuri ka sa Kanya. Amen. You can raise your hands. Si Job nga, di ba? Ang natira lang sa kanyang ari-arian, yung kanyang tungko. Ano yung tungko? Yung kalan? Yung abuhan. At may sakit na siya. Bukol-bukol, pumuputok. Binubuhusin niya ng abo. Nagpupuri siya sa Panginoon. Kaya galit na galit yung asawa ni Job eh. Sumpahin mo na yung Diyos mo, Job. Pero hindi. Hindi. He gave everything. Even King David, before siya maging hari, tinugi siya. Grabe si David, makikita natin life of David, a man after God's own heart. Kabi-kabila, humahabol sa kanya. Sa kabila, Palestinian. Sa kabila, yung kanyang biyanan. Amen. Minsan sa buhay natin ganyan, mga kamag-anak mo, tutuligsain ka. Amen. Pero are you still willing to... Kasi masagba ka pa eh, ang kanya mo, gali mo naman eh. Oo, lahat tayo, may mga flaws tayo. Lahat tayo, may mga pula tayo, pero God is very faithful. Ano man ang mangyayari, ano man yung batiko sa'yo, ano man yung nangyayari sa'yo, you know your life is in God's hand. May proseso ang Diyos sa buhay natin. Pero ang tanong, are you prioritizing to worship God? Kaya nga, paano mo masasabi na, sabi ni Jesus dito, and I will do whatever you ask in my name. Ang problema nga lang kasi tayo, pray tayo ng pray, ask tayo ng ask kay Lord, ba't walang sagot? Baka naman, hindi tayo kilala ni Lord. Amen. Bakit? Wala kang relasyon sa Diyos. Sabi so that the Father may be glorified in the Son, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Kaso nga lang, minsan, ang problema, hindi tayo kilala ni Lord, bakit wala kang relasyon sa Diyos. Kaya, claim ka na, claim Lord. Tapos kung nag-claim Lord reklamo ka pa, Hindi ka naman pala kilala. No. Amen. Bakit? Hindi ka pala bilabid ni Lord yung masaklap. Kaya nga sa uling araw, dahil mong sabi, Panginoon, Panginoon eh. Pero sabi na, lumayo kayo, mga hindi ko kayo kilala. Wala silang relationship. Amen. Amen. Love the Word of God. Put Scripture at the center of your heart and let it direct your choices and desires. 2 Timothy 3:16. Nakita natin dito. All scriptures
is inspired by God and is useful to teach us what is true, to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Amen. Hallelujah. Amen? Kaya po mahalaga, sabi niya if you love me, you will obey my commandments. Eh, paano mo malaman commandments kung hindi mo binabasa? Amen. Magbabasa po ba tayo? Amen. Amen. Dapat, if you really love God, binabasa mo yung kanyang love letter. Amen. Amen. Nagbabasa pa kayo ng love letter ni Lord? Dear, dear, dear. Diba? Dapat binabasa natin yung because that is God's promises. Promises ni Lord po yun sa buhay ng bawat isa. Number 1 dyan, yung word na I will never leave you nor forsake you. Daanan mo sa buhay, Lord, kasama kita. Kasi alam ko, mahal mo ko. Amen. Amen? Amen. Anong katabi mo? Mahal ka pa ba ni Lord? Hindi ko alam. Mahal ka ni Lord. Are you inspired by the Word of God o expired na? Pag inspired yun ng Word ni Lord, lagi yun nakangiti. Amen. Amen. Kahit anong nangyari, wala man yung pera sa bulsa, nakangiti pa yan. Amen. Ang dami tumawa no? Ang dami tumawa, ang dami nakaka-relate ba? Hindi. Bless Kung makita natin dito, love the Word of God. Aside from David, meron pang isa pa. Meron pang isa. Walang iba, kundi si Apostle John. John the Beloved. Amen. Sabi doon na kaya siya tinawag na John the Beloved. Siya yung disipulong laging humihilig sa dibdib ng Panginoon. Uy, ano yun na? Parang medyo Hindi po. Kung makikita natin, nung nasa Saudi ako, culture nila yon na pag ikaw ay close friend or something na mahalaga sa yung tao, humihilig sila. Humihilig sila. Habibi! Mga Saudi, galing Saudi, galing Saudi yan. Habibi! Aywa! Aywa. Mabay muskila. Humihilig sila. Ganon si Apostle John. Bakit? Lagi si Apostle John nandun sa piling ng Panginoon. Imagine mo kung makikita natin yung transformation ni Apostle John, di ba samantalang una silang dalawang magkapatid, John and James yan the son of thunder. Grabe yan, natatapang niya nung una. Nung hindi sila tinanggap sa isang bayan, sabi niya, ano Panginoon, pagpababa na ba tayo ng apoy? Ay wow, power yarn. Lakas ang lubin mo, basta kasama na si Jesus, parang, Lord. Pero makikita natin sa mga letter, sa mga sumunod na panahon, John is the pinaka-gentle sa lahat ng apostol. He treasured every word ni Jesus. He treasured every teaching ni Jesus. Tanungin mo ulit katabi mo, are you treasuring? Treasure mo ba yung word ng Lord? Tuwing pumupunta ka rito, tuwing pumupunta ka rito in every Sunday service, tinitreasure mo ba yung salitang naririnig mo? Amen. Ha? Aywa. Aywa. Marami kasi ngayon sorry to disap. Marami ngayon pumupunta sa church. Akala nila basta pumunta sila sa church, okay na. Mensahe na ni Lord. Ang isipan mo lumilipad. Ay, sige, wala kami ulam mamaya. Saan ako pupunta? Saan ako mangungutang? Sa mga kabataan. Word of God na. Instead yung focusing on the Word of God. Teka, whoops. Saan yung may message sa akin si Naka 15 minutes na si pastor nagme-mensahe ikaw. Dire-diretso pa, scroll dito, scroll doon, selfie rito. Meron pa ako nakita Pero mensahe ni Lord, tapos may mensahe na sila, nagme-mensahe na pastor ikaw, pasimple. Tapos ilalagay mo, Sunday service. Okay lang yung picture mo, wala problema.
Pero yung mas focus ka doon sa sarili mo, papost ka pa. Tapos may mensahe yung pastor. My goodness, iba na yun. You spend more time yung cellphone mo kaya scroll instead na makinig ka ng salita ng Diyos. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, you are focusing to the Word. Like John. Nandun siya sa presensya ni Jesus always. Nakikinig siya. Kaya nga, doon sa huling hapunan, humilig talaga siya. Kaya mapapansin ninyo, sa lahat ng disciple ni Jesus Christ, si John lang ang namatay sa katandaan. And the rest, puro namatay sa pinugutan ng ulo, kinalatkad. Diba? Si James yata yung hinulog sa sa temple, tapos nung makita buhay pa siya, gagapang-gapang, ginawa, pinagbabato hanggang sa mamatay. Pero si John hindi. Meron pang record si kay John na he's miraculous na nakatakas doon sa kumukulong mantika. Mantika ba o alkitran na ipang sesemento sa kalsada yon? Ihulog si John doon. Pero sabi doon, himalang nakatakas. Hindi na Kaya anong ginawa kay John? Pinatapon, in-exile siya sa island of Patmos. Sorry. Nung every time I read John, si John, hindi ko maiwasang umiyak. Sorry. Kung si David is a man after God's own heart, si John ang disciple after God's own heart. Bakit? Nung itinapon si John sa Patmos, doon ini-reveal ang Book of Revelation. Amen. Thank you, Lord. Ipinakita kay John kung ano yung mangyayari in the future. Imagine mo, nakita ka na ni John. We are part of that book. Amen. We are part of that book. Huwag mo sabihin, tapos na ang Bible. No! May revelation pa, nandun tayo. Ipinakita kay John ano mangyayari. Siguro pinakita na doon, no? Ano kaya, no? Ayun yung mga anak ko sa Blessed House of Worship, Taguig. Ano? Tinan mo dyan yung may natutulog. Ayan yun yung anak ko yun. Tinan mo. Panay scroll ng cellphone. No? Siguro yun. Kasi imagine mo, ipinakita kay John yung future. Ipinakita kay John yung future, ano? Makita nga, kung makita nga yung nakita ni John ng mga sabi dito, mga hornets from hell, mga bumabato ng apoy, sabi ng ibang possible daw na yun yung mga aircraft ngayong panahon na ito. Na bumubuga ng missile. Kasi siyempre walang ganung technology nung panahon niya. Amen. Kaya yun ang expression niya, hornets from hell, na merong bumubuga ng apoy. Yun yung nakita niya. Pero imagine mo, no? Pinakita rin sa kanya anong gagawin ng Diyos sa church. Amen. Hallelujah. Ito dyan yung aking beloved bride. The church. Kamusta naman po tayo? Amen? Kaya nga, we must love the Word of God. Mahalin mo. I-treasure mo. Kung minsan rebuke yan, i-treasure mo. That is the love of God. Alam nga naman yung pag-ibig ni Diyos, ng Lord nangungunsinte. Amen. Hindi. Hindi po. Diba? Makikita natin dito, sabi ng yung 2 Timothy 3:16, all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Amen. Amen. Kasi mahal ka ng Panginoon eh. Hindi hayaan ng Panginoon mo na yung lumang attitude mo na nandiyan pa rin. Kailangan, kung mahal mo ako, sabi nga kanina, di ba? Yung nagiging harmony kayo ng Diyos. Alam mo naman yung, si Lord may attitude. Ikaw, ikaw meron ka rin. May attitude ba si Lord? Ang attitude ni Lord, alam niyo kung ano? Mahalin kahit hindi ka mahal-mahal. Amen. Eh tayo minsan eh. Ayan, mahalin mo yung kapwa mo. O kaya sabi ko nga kanina eh, tignan mo yung katabi mo, medyo
Wala naman siguro ganun na, kumbaga, ang tao agad, pag sinabing mahalin, agad, ang titignan niya yung katanggap-tanggap sa gusto niya, yung sa mata niya, yung gusto niya, sino hindi. Lahat, kahit yung pinakapangit. Kaya nga niya pinadala kanyang bugtong na anak para i-restore yung nawalang relasyon nila ni Adan. Amen. Grabe yun, wala nang, kumbaga solusyon, ibang solusyon para ma-restore yung lumang Adan. Pinadala ng Lord yung original. Kasi si Adam yung copy. Amen. Original copy. And si Jesus yung original talaga, pinagkopyahan ni Adan. Di ba? Anak, wala na ibang resulta pa. Wala na ibang kundi ikaw. Kaya pinadala si Jesus Christ para ma-restore. Bakit? Nung sabi ng salita ng Panginoon, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan at kamatayan, which is Adam, the first Adam. Ngunit nung dumating ang second Adam, dumating siya upang magkaroon tayo ng buhay. Amen. To restore the lost relationship Amen. na nawala sa Eden. Imagine mo, gaano ka ka-importante sa Diyos, tapos siya hindi mo mabigyan ng importansya. Minsan nakikinig lang tayo sa salita pa noon, pag medyo lumampas na teka, medyo na. Alala ko merong isang church sa isang mayamang bansa. Merong, sa South Korea, meron yung church na parang, alam niyo parang bento church, bento. Di ba tayo, sa dito yung instant, di ba? Yung pag pinindot mo, okay, lalabas yung gusto mong product sa mga 7-Eleven. Meron din doon, church on the go. Wow. 15 minutes lang yun. Church on the go. 15 to 20 minutes ang isang service. Imagine mo, praise and worship. Lang, 3 minutes lang yun. Kaya plus prayer offering, mag-preach yung pastor. Pag medyo naman pasang kote, alas na yung mga tao. Parang instant noodles. Oh, wow. Tayo lumampas na ng konti, no? Tagal naman ni pastor mag-preach. Pupunta pa kami ng market eh. Nagmimenya mo. Samantalang yung love the word of God. Amen? Amen. Mahalin mo ang salita ng Panginoon. Last na tayo. Ay, salamat. Alam nyo isang oras pa to. Cultivate a trusting heart. Sabi, instead of depending on your own knowledge during hardship and difficulties, rely on God's strength. Amen. Hallelujah. Isaiah 41 verse 10, sabi, don't be afraid for I am with you. Don't be discouraged for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Amen. Amen. Kaso nga lang, paano ka magkakaroon cultivated heart of trust kung mismong love of the Word of God ay wala ka? Sabi, cultivate a trusting heart. Ano ba yung cultivating?